Ngayon po sa ating lahat. Ang pinagandaan ko pong i-share sa inyo ay may kinalaman po sa okasyon sa linggo. Tungkol po sa amin dalawa ni Kuya Bobby to. So, ang ating pong passage makikita sa Lucas, Kapitulo 15, talatang 31 hanggang 32. So, ito po yung sinasabi. Lucas 15, 31, 32. So, sabi po sa passage na to, verse 31, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. So, pinagpala na po tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ito pong passage na to ay very familiar po sa atin pare-pareho. Ito po ay tinuturo sa atin na ang title ay The Parable of the Prodigal Son. So, kasi ang focus dun usually, nakasanayan po na ang focus ay lagi dun sa yung nagbabalik loob. Pero sa gabi pong ito ay iba po ang focus natin. So, titingnan po natin ang isa sa pinakamahalagang mensahe na sa paniniwala ko po ito talaga yung pinakamensahe po ng passage na to. Actually, kaya ang binasa ko na lang po yung dalawang verse kasi mahaba. So, pamilyar naman tayo. So, yun nga po, sa prodigal son, usually tinuturo po sa atin na tungkol sa nagbabackslide, napapariwara, ganyan. Pero kung ako po titingnan ko po sa passage na to, hindi po, ang magandang title po nito ay The Parable of the Two Brothers. Bakit? Kasi dito po makikita natin yung tinatawag na inclusive love ng ating pong Ama. So again, we all know the story. Yun nga po, yung may dalawang anak, yung ama, yung nakagisnan yung ating pong narinig na storya na yung prodigal son, ang anong ginawa, kinuha agad ng maaga yung kanyang inheritance. Na kung tutuusin daw po yung sa pag-aaral ko po, yung ganun pong ugali o yung inasal ng bata talagang sobrang sama kumbaga sa pamilya na hingin mo agad. Di ba tatay mo si Kuya Bobby, hingin mo lahat ng kayamanan niya in advance. Nakaka-offend talaga yun, masakit sa ma'am. So, yun na nga po, yun ang ginawa. Hiniyang mana, umalis sa bahay at inubos yung mana na yon. At syempre, fast forward, anong ginawa niya? Dahil inubos na niya, yung sa bahay, kasi parang ganito yung description, di ba sa bahay po, yung mismo mga kasambahay nila ay masasarap pa ang pagkain. Kahit yung yung alaga nilang baboy ay masarap ang pagkain, kaya nung nagugutom na siya, ini-imagine niya na kahit pagkain na lang ng baboy ay kakain ko, babalik ako sa So, yun na nga po, bumalik yung anak at nagmamakawat, humingi ng tawad na nagmamakawa. Pero, naalala niyo po ba kung ano yung response ng tatay? Siya po ba'y, gagaya na sinasabi po natin kanina, magagalit kung sino man, kung kayo ang magulang, magagalit kayo, hinihingi na agad yung mo ba? So, ang response po syempre ay masaya siya. Sa bunso. Masaya siya sa pagbabalik. At syempre, hindi natapos po yung storya doon. Kasi syempre, celebrate. Pero, parang imagine niyo yung camera bigla magpapan doon sa kapatid doon nasa likod. Sabi, hey, ano ba yan? teka muna, ba't ganon? So, may response din po ang ating, may response yung ama doon sa
older na kapatid. So, ang older na kapatid ay parang example ng faithful na anak. Ano po? Faithful na anak na kaya lang, syempre, dahil tao siya, parang bakit ako magiging masaya winaldas na nga yung mana niya. Tapos i-welcome mo pa. Tapos ako, diba, imagine nyo, kung ako, ako na-imagine ko kaya ganito yung ano ko. Ako na nagsisilbi sa iyo habang buong buhay ko, sinusunod ko lahat ng utos nyo, lahat-lahat na. Tapos yung kapatid ko ay ganyan ang inyong pag-welcome. Ang sagot ng ama, syempre sabi po ng ama niya, anong ama ay, yung kapatid mo, alam mo anak, yung kapatid mo, namatay na yan pero bumalik na buhay ulit, nawala at natagpuan. So ano po ang takeaway po natin na pwede makita dito? Kaya nga po nung sabi ko sa umpisa ay ito yung focus na tinatawag po na inclusive love. So, paano po naging inclusive love? Kasi, pansinin po natin kung paano niya dinil yung magkaibang anak niya. Yung anak niya na isa na masama talagang ginawa, pero dahil bumalik, masayang-masaya siya. Tapos yung sa tingin ko, hindi valid po yung valid yung nararamdaman ng kapatid. Kasi kahit tayo man, teka muna, ako na nga yung faithful, bakit ako parang ako pang nawalan? Parang ganyan. Parang hindi ganyan ang treatment nyo sa akin. Pero yun nga po, ang ating pong Diyos, ang Ama po pala, example na, papapunta na po agad sa advance. Pero yung Ama ay, kung paano niya dinil yung dalawang anak niya, ay makikita po natin doon yung tinatawag na inclusive love. Minute niya po sila doon sa kanila kung ano sila sa pagkakataon na yon. At ang pinaka-importante po doon ay hinarap niya yung dalawa ng buong pagmamahal. Kasi yung kung naalala niyo po yung binasa kong last na passage, ito po yung response niya doon sa anak niyang panganay na yon. Hindi po siya, pansinin niyo po yung kwento, hindi siya nagagalit doon sa doon sa kuya. Di ba? Hindi siya nagagalit. Sa halip, ang sabi niya, hindi anak, tingnan mo. Ikaw, ano ka na? Pabagay, okay ka na. Okay ka na, nasa iyo na nga lahat sa'yo na yan So, wala ka nang dapat problemahin kasi sa'yo na yung kung anong meron ako, sa'yo na yan. So, wala ka na dapat alalahanin. Dapat ay mag-celebrate tayo dahil bumalik ang iyong kapatid. Yun na nga, sabi niya ay, siya ay patay na, pero buhay muli na wala at natagpuan. So, pansinin niyo po yun, yung pagmamahal ay pareho, inclusive, at ang pinaka-takeaway po dito, tatanggapin po tayo ng ating Ama na kahit anuman tayo, kung anuman ang nararamdaman natin, kung anuman ang sitwasyon natin, okay lang. Tatanggapin tayo ng ating Diyos Ama. Kumbaga, ang pag-ibig ng Diyos po ay hindi namimili na kapag faithful ka lang, di ba? Pag faithful ka lang, matutuwa sa iyo ang Diyos. Minsan pa nga yung napapasok pa nga doon yung prosperity na pag ikaw ay faithful, pagpapalain ka ng Panginoon. Hindi po, para sa akin po, hindi po ganun yung mensahe nito. Sa halip ay kahit nasa worst tayong sitwasyon, napansin po natin dito, worst situation yung kung tutuusin, hindi na siya dapat sa human terms hindi ko na tatanggapin, bahala, tatakwil na kita, di ba? Kung anak niya yun, di ba? Tatakwil na kita, kinuha mo na yung So, hindi po, pero yun na nga po, hindi po ganun ang nakita nating response ng Ama. So, ano pong relation nito do sa Father's Day?
makita po natin dito yung Father's love na yun po mismo. Kaya po ito preach ni Jesus kasi ito yung gusto niyang iparating na ang Diyos ay hindi na namimili. Sa halip, lumapit kayo, come as you are. Wala kayong dapat alalahanin. Lumapit lang kayo sa akin. So, para sa Ama, it doesn't matter what brother are you or where your life is. Kung anong klaseng brother tayo, hindi nagmamatter po sa ating Diyos. Kung gusto po nating mag-reach out sa ating Diyos, malugod na malugod po tayong tatanggapin. At hahanapin po tayo ng ating pong Diyos kung nasaan man tayo, kung paano man tayo, o kung paano man tayo mag-reach out sa ating Diyos. Ang Diyos po natin, ang Diyos Ama, ay naroroon po. So, gagaya po nung ito po yung pinag-aaralan ko, nakita ko po yung kasi ibang perspective. Kasi syempre sa Sunday school, sa lahat, kinalakay ko na nga po, laging prodigal son na nag-backslide ang nagiging message. Pero nung binalikan ko nga po ito, ang mensahe po pala para sa akin na nakita ko nga po, inclusive love na kahit anong klaseng brother ka sa sitwasyon, tanggap ka ng Diyos. At hindi ka i-shame. Wala po tayo nakita sa passage na doon na sinabi pa ng Diyos na dahil ganyan ka, itong sa'yo, mga ganun. Buti nga sa'yo. Tapos, yung kuya naman na faithful, syempre, yun, pinakita po doon yung human talaga. Kasi, valid naman po, kahit tayo naman po minsan mararamdaman natin yun sa trabaho, di ba? Teka, kung sipag-sipag ko, ba't akong pinapagalitan? Mga ganun. So, parang ganun din po sa spiritual life na nakikita ko na kahit minsan po ay parang sa tipong sinusumbatan na natin, Lord, faithful naman na ba't ganito naranasan ko? Pero hindi nga po nagmamatter yun sa ating Diyos. Sa halip ay, again, para sa ating po Diyos, come as you are. Whoever brother are you in the situation na meron po tayo ngayon, ang Diyos po natin ay naroon. So,